The Greeks' sports and gymnasions destroyed Hebrew modesty. Dati kasi kapatid, ang mga nakipag-compete doon sa gymnasiums nila ay naked. So ito po'y lantarang pag-insulto at paninira sa kultura nating mga Israelites. Tingnan mo, pag pupunta ka sa gym, sino pupunta sa gym, nakasuot ng jeans na napaka-sikip, tapos magsuot ng shorts na sobrang liit na rin, tapos sleeveless, spaghetti, ano pang mga kasuotan yan. Kasi doon po yan na-influensya ha. Dahil ang nag-introduce po nito ay ang Greek. Inadapt ng Romans, itunuro, pirsahang ipinasunod sa mga ninuno nating Israelita. So the Hebrew modesty was mocked. Israelites, tandaan natin, doon nga sa paghalaran, huwag gumamit ng tungtungan, parang hindi makita ang kahubaran. Tapos ito, pagdating doon sa gymnasiums, maghuhubad o naked, silang mag-play, mag-games, at iba pa. So, nagiging hindi kaya-aya. At ito'y tinangkilik din ng ilan sa mga ninuno natin. The Israelites who joined Greek sports abandoned Torah values. Many young Israelites stopped circumcising and trying to hide their Hebrew identity. Mga kapatid, kung naalala na natin doon sa Book of Maccabee, anong ginawa doon sa isang nanay na kung saan yung kanyang sanggol na anak pinatuli niya on the 8th day? Diba? She was being thrown outside the wall of the city, and then pinalakad siya na nakatali at pinarusahan dahil kanyang ipinatuli yung kanyang sanggol na anak at 8 days of edad. So ito po na unti-unti pong nawawala. Ibig sabihin talagang practice po ng mga ninuno natin ito. Ano pa? Panglima, Greek gods were renamed but not remove Rome-absorbed Greek gods by simply changing names. So, yung God culture or God belief system o pagsamba ng mga Grego sa Diyos, inadapt din po ito ng mga Romans. Tapos nag-change lang sila ng pangalan. But the concept, the theory, the principle behind the worship of gods by the Greek is simply copycat by the Romans. Katulad niyan, Jesus, tinawag ng mga Romans as Jupiter. Si Hermes, tinawag ng mga Romans as Mercury. Si Ares, tinawag na Mars. Si Aphrodite, tinawag na Venus. Iniba lang yung pangalan kasi Roman version. But the God culture, the belief of God by the Greeks is followed by the Romans. Okay? So some pagan system, wider adoption. Talagang tinangkilik. Easier to merge Roman Greek religion with early Christianity. So yung nabuong Christianity at that time, na hindi naman mga Israelites nagbuo ng Christianity. No? Kung makakita kayo ng founder ng Christianity, Israelites, believe ako sa inyo. Pero wala kang makita mga. Christianity has never been founded by bloodline of Israel. Hebrew monotheism was marginalized by a massive pagan system. So, yung naging marginalized, kumbaga kukunti na lang ang mga Hebrew na nagsunod sa kautusan, at nakita nyo na marginalized na lang sila, kukunti na lang sila, at namamayagpag ang pagano. Massive pagan system ang nagiging practice ng mga tao. Okay, ano pa? Greek system, yung tinatawag na Hellenism or Hellenistic influence that plays Torah culture. Example, yung si Dionysia or the Feast of Dionysius, ginagawa po ito ng mga Greek, kinapi at sinunod ng mga Romans. Ano bang ginagawa doon sa Feast of Dionysius or Dionysius? The wine god. Sa panahon nila Maccabee, inintroduce din ang pag-worship ng Greek god na si Dionysus, the wine god. Pero ano ginawa nila? Included drinking, theatrical plays, parades, singing, dancing, ecstatic rituals, known for wild celebrations and breaking of normal social rules. Alam niyo po ba na itong pamamaraan na ito, na-witness ko ito mga kapatid, yung tinatawag natin Malasimbo Festival.
Medic po ako dyan. That's in Puerto Galera in Occidental Mindoro. Occidental ba? Oriental, no? Hindi ko na inulit. Bakit? Imaginein mo, ha? Na nandun ako. Partner na lang sila doon. Pupunta doon sa mga cottage. Kaping kantahan, inuman. Could you just imagine, even marijuana, hindi na nga hinuli ng mga pulis doon, parang wala silang kapangyarihan. Sabi ko, ito ba ang lugar na magmimidik ako? Ito ba yung tapos ang mga performers doon, mga international performers, and there are celebrities, Filipino celebrities are joining there. Sobrang mahal ang entrance at ginagawa nila ito sa bundok na ginawa nilang ang bundok, lupa, ginawa nilang grandstand. Pero walang kahoy yun. Sayawan sila doon, kantahan sila doon, inuman sila doon, partner na sila doon. So the next time I was invited to be a medic, hindi na ako sumama. Hindi ko pa naman nakilala si Abayahaw, pero hindi ko ma-imagine sarili ko, magmimidik ako sa ganong event. Yung practice na yon in that festival, galing yan, copy yan. So mayroon talagang influence. Kailan pa ba ito yung Feast of Wine, Feast of Dionysius? Nandoon yan. Nag-influensya pa rin in a different setting sa buong mundo ngayon. Diba? Nagkakantahan, nagiinuman. Okay? Yan ang picture po. Yan po malisip. I was there. Nakapunta ako dyan. Yung lugar na yan. Okay, ano pa? Greek system na, ano pa? Olympic Games. Diba? Nagpapadala tayo ng tuwang tawa. Nanalo si Manny Pacquiao doon. Nagpagsuntukan doon. Tapos si Yolo, si Papa, nag-participate tayo. Pero alam nyo ba, ang Olympic Games is to honor Zeus. Greek culture po yun. Pero tingnan nyo, noon pa man yan ginawa, 1,000 taon na, hanggang ngayon namamayagpag po ang Olympic Games. And then, lahat nagpa-participate. That is not to glorify Abayahawa. That is to glorify itong pangalan na ito na si Zeus. At yan po ang nangunguna sa buong mundo. Nawala po si Abayahawa. So the most famous Greek athletic festival held in Olympia every 4 years, dedicated to Zeus, the chief god of the Greeks, or the supreme god ng mga Grego. Kasama po dito ang iba't iba. Wrestling, boxing, swimming, lahat na nauri ng sports. At makipagbuno ka doon pag mananalo ka, nasutuwa ka, pero actually, you are supporting the festival of Zeus. Okay? Kaya hindi na ako nagsumali doon. Dahil hindi rin naman ako mananalo. No? Tapos ka para kay Zeus na pa. Okay? Ano yung mga Greek gods na inintroduce na tinangkilik at pinalitan lamang ng ito po yung mga Greek god ng Grego, no? Si Zeus, si Apollo, naririnig niyo po ito. Imagine mo sa college tayo, mayroon tayong Greek mythology na subject. Kabisado lahat yung mga pangalan. Oh, pero ang ating kultura medyo na disregard na konti. No? Ito mga pangalan ko, kilala niyo. Tapos nanonood pa kayo ng Marvel Comics, si Poseidon. Tuwang-tuwa pa kayo. Pero actually, mga Greek god po ito. And you enjoy watching that movies. Okay? So, namamayagpag po ba hanggang ngayon? May influensya pa rin siya hanggang hindi po naalis ito. Okay? Mag-aawitan, itinanhal kang hari ng lahat, at ikaw ay pinapurihan upang kilalanin ang buong mundo, at ika'y masamba't maparanggalan. Ang buhay at kalagayan naming hindi maaro, ngayon ay alam na namin ang dahilan. Hindi mo nilimot kailanman, Abayahawa. Pinahalagahan mo ang bawat mong salita. Mula sa umpisa ay aming nalaman ang lahat. Ito ay nakabakas sa kasaysayang nakasulat.